Kwento ito ng tito ko na dating boy ng isang pamilya na may-ari ng punerarya. Magkatabi lang yung bahay at punerarya at labas-masok sa bakuran noong bahay yung mga trabahador sa kabila. Nakakakwentuhan ni Tito Gabo yung mga embalsamador at yung taga-makeup ng patay. Isang beses daw ay nagtakbuhan sa bahay yung mga embalsamador dahil sa takot. Nabuhay raw kasi yung isang patay. Ang siste Sir Neb ay nasa freezer pa raw yung babaeng namatay sa ospital dahil sa mga tama ng saksak sa buong katawan. Sabi ay severe blood loss daw ang kinamatay noon. Buhay at nakakausap pa raw yung babae nung masakluluhan ng mga tao. Pero nung maisakay sa jeep na maghahatid sa ospital ay unti-unti nang bumibigay hanggang sa bumitiw na nga ito. Hindi pa siya naaasikaso ng mga embalsamador dahil hinihintay pa yung mga pulis na mag-iimbestiga sa krimen. Medyo mabagal yung proseso ng batas dahil siguro medyo liblib na baryo. Kaya inabot pa ng halos ilang oras bago dumating sa punerarya yung mga pulis. Nagulat na lang daw yung mga embalsamador dahil habang papunta sila sa embalming room ay may naririnig silang mga kalampag tsaka impit na sigaw. Pagpasok nga nila sa loob ng silid ay doon nila nalaman na nagmumula sa mga freezer yung mga tunog. Natameme raw sa takot yung mga embalsamador kaya yung isang pulis ang nagkusa na buksan yung freezer na pinagmumulan ng kalampag. Sir Neb, pagbukas daw ay dali-dali raw bumangon yung babaeng tinadtad ng saksak at bumaba sa freezer. Doon na nagtakbuhan yung mga embalsamador. Sino ba namang hindi matatakot kung babangon nga ang isang bangkay na mahigit ilang oras ng patay dahil sa pagkaubos ng dugo. Dinala sa ospital yung babae dahil dumaraing ito na masakit yung buong katawan. Ayaw pa nga raw niyang magpadala sa ospital dahil hinahanap yung 1 taong gulang niyang anak. Nag-aalala raw siya sa anak niya dahil baka nagugutom na o kung nasaan na napunta. Kung hindi dahil sa panghihina ng babae ay magpipilit pa ito na hanapin yung anak niya. Sa ospital ay nakita muli ng babae yung anak niya na nasa pangangalaga pala ng nanay niya. Para daw walang iniindang sakit yung babae nung makita at mayakap yung anak niya. Ang sabi ng mga doktor ay mababa pa rin yung dugo ng babae at kinakailangang masalinan dahil nagdurugo nga yung mga sugat niya. Gulat na gulat ang lahat dahil sa ospital din na yon diniklarang patay yung babae pero ayon at sinasalinan ng dugo at ginagamot yung mga sugat. Dahil nakaligtas nga siya ay malinaw itong nakatestigo sa sospek sa pananaksak sa kanya na yung dating kinakasama ng mister niya at isa nitong kapatid na lalaki. Ang sabi raw nung babae ay wala siyang ibang nasa isip habang sinasaksak siya kundi mailayo sa anak niya yung dalawa. Pinilit daw niyang makalabas ng bahay at magpahabol paikot para maikandado niya yung mga pinto at mailigtas yung anak niya. Noon namang na-corner na siya at pinagtutulungang saksakin ay paulit-ulit niyang binabanggit sa isipan niya na hindi siya pwedeng mamatay dahil may anak pa siyang maliit. Nagpanggap lang daw siya na patay para tantanan siya nung dalawa. Pilit daw dinidistrongka ng mga yon yung pinto ng bahay nila para siguro patayin na rin yung anak niya. May kung anong dumagsaraw sa katawan niya na nagbigay sa kanya ng lakas na makasigaw para humingi ng saklolo sa mga kapitbahay. Napilitan tuloy tumakbo yung dalawa dahil nga sa sigaw niya. Ang sabi naman ng mga kapitbahay ay hindi raw akalain ng mga yon na malala pala yung tama ng babae dahil malakas at matatag pa rin yung sigaw niya. Sabi ni Tito Gabo, ang paliwanag ng mga doktor ay adrenaline rush ang nagbigay ng kakayahang makasigaw at makabangon pa roon sa babae. Yun din daw ang dahilan kung bakit mas mabilis na naubos yung dugo niya. Ang hindi lang maipaliwanag ng mga doktor ay yung muling pagkabuhay ng babae kahit na ilang oras na siyang patay. Tinuturing na himala ang pangyayaring yon na ayon daw sa iba ay dahil sa pagmamahal noong babae sa anak niya. Sabi pa ni Tito Gabo, Sir Neb, nakikita raw niya noon
na hinahatid ng babae sa school yung anak niya. Tadtad ng peklat ang buong katawan ng babae pero buhay pa rin. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ronnie, taga Marikina. Matagal ko nang gustong mag-submit ng kwento sa channel nyo kaso laging nauudlot. Naniniwala ba kayo mga kapasta sa anghel? Ako kasi naniniwala ako sa kanila. Kasi noong 2015, may anghel na nagligtas ng buhay ko. Para sa akin, ang mga anghel ay hindi yung mga nakikita natin sa mga pelikula na nakasuot ng mga nakakasilaw na puting damit. Maganda, gwapo, may mga pakpak. Hindi po ganoon ang tunay na itsura ng mga anghel. 2015, third year college ako noon. Yun ata yung lowest point ng buhay ko. Ang dami kong problema na hindi ko alam kung paano ko susolusyonan. Problema sa girlfriend, problema sa mga magulang, problema sa school. Nagpatong-patong na at umabot na sa punto na hindi ko na kinaya ang lahat. Na-depress talaga ako ng sobra. Isang gabi naglalakad ako dun sa tulay malapit sa amin. Hating gabi na yon, kaya wala nang tao na dumaraan. Ang dami kong iniisip nung gabing yon. Umiiyak na ako nang hindi ko nalalaman. Tapos naisip ko, tumalon na lang kaya ako dun sa tulay at tapusin na ang lahat. Nanginginig na ako habang umiiyak. Tumayo ako sa railing nung tulay at tinignan yung tubig sa ibaba. Ang lakas ng agos. Naisip ko nga na kapag nalunod ako dun, baka sa ibang bayan na matagpuan yung katawan ko. Sir Neb, desidido na akong tumalon nung may marinig akong boses galing sa kaliwa ko. Pagtingin ko, may matandang lalaki na naka-t-shirt na puti. Nakatingin siya sa akin. Tapos sabi niya, bumaba na raw ako kasi baka mahulog ako sa ilog. Malulungkot daw yung mga mahal ko sa buhay kapag nangyari yun. Tinitigan ko yung matanda. Hindi ko naman siya kilala, ni hindi nga pamilyar sa akin yung mukha niya. Siguro kung taga-barangay namin siya, makikilala ko siya kahit papano. Pero hindi. Ginawa ko naman. Bumaba ako at tumayo malapit doon sa lalaki. Ewan ko ba kung bakit parang sa pagkakataong yun ay ang gaan na agad ng loob ko sa kanya. Para kaming dating magkaibigan kahit hindi ko naman siya kilala. Kung ano-anong tinanong niya sa akin, kung ano raw ang ginagawa ko doon. Ayoko namang aminin na magpapakamatay ako, kaya sabi ko tumatambay lang. Kwentuhan ng kung ano-ano. Ang galing niyang makipag-usap. Alam niya kung anong mga itatanong para masabi ko yung mga sama ko ng loob. Naikwento ko yung mga problema ko. Lahat ng problema. Yung lalaki nakikinig lang siya. Umabot sa punto na naging emosyonal na ako. Naglabas siya ng panyo at binigyan pa ako ng maiinom na mineral water. Hindi ko alam kung saan niya hinugot yung mga yun, pero wala na akong pakialam. Basta ininom ko na lang. Nung medyo kumalma na ako, hinawakan niya ako sa balikat. Ang init ng palad niya. Tapos sabi niya, magtiwala lang daw ako sa Diyos at malalampasan ko lahat ng problema ko. Nagkatitigan kami. Doon ko napansin na para siyang lumiliwanag sa dilim. May aura siyang nilalabas na hindi nilalabas ng normal na tao. Sa pagkakataong yon, Sir Neb, pakiramdam ko talaga na parang luminaw bigla yung malabo kong pag-iisip. Gumaan yung pakiramdam ko. Sabi niya sa akin, umuwi na raw ako. Sakyan ko yung unang tricycle na dadaan. Uuwi na rin daw siya. Nginitian niya ako, tapos naglakad na palayo. Habang pinagmamasdan ko siya, bigla ba naman siyang naglaho sa dilim? May dumaan talagang tricycle, Sir Neb. Kahit alam kong sa ganoong mga oras ay gumagarahe na halos lahat ng tricycle driver sa lugar namin. Sabi nung namamasadang tricycle, sumabay na raw ako kasi pauwi na rin siya. Nung makauwi ako, isa lang ang nasa isip ko.
tinulungan ako ng isang anghel. Anghel na nag-anyong matandang lalaki. Binigyan niya ako ng isa pang tsansang mabuhay. At ang tanging paraan lang para makapagpasalamat ako ay sulitin ko itong binigay niya sa aking ikalawang buhay. Simula noon, Sir Neb, inayos ko lahat. Siyempre hindi naging madali. Hindi naman basta-basta nawawala lahat ng mga problema. Pero hindi na ako umabot sa ganoong klaseng depresyon kung saan mas gugustuhin ko na lang na mamatay at tapusin ang lahat kaysa harapin ang problema. Naayos ko yung buhay ko at sa ngayon ay masasabi kong masaya na ako kung nasaan ako ngayon. At lahat ng yon ay dahil sa anghel na nagligtas ng buhay ko. Hindi ko alam kung nabalitaan ito ng marami, pero nung mangyari ito ay putok na putok talaga sa probinsya namin sa Cebu. Matagal na rin ito, Sir Neb. Siguro mga 20 taon na o higit pa. May isang mag-asawa raw noon na 2 araw nang halos mabaliw-baliw sa kakahanap sa anak nilang iilang buwan pa lang. Bandang norte sila nakatira. Doon sa lugar kung saan pinaniniwalaan na may mga mangkukulam daw na malakas man trip. Konting background lang tungkol sa lugar kung saan naninirahan yung mag-anak. Kapag daw dayo ka sa lugar na yon, ay dapat may baon kang sariling tubig. May mga mangkukulam daw na nantitrip doon. Yung mga dayo na nakikiinom o bumibili ng soft drinks ay pinagkakasakit nila. O kaya ay pinapatay talaga. Ayaw na ayaw rin daw ng mga yon na makalat. Kapag daw nahuli ka nila na nagtatapon ng basura sa hindi tamang tapunan, ay pupulutin nila yon at ilalagay sa loob ng katawan mo sa pamamagitan ng pangkukulam. Ganon sila ka-notorious. Ewan ko lang kung hanggang ngayon ay ganoon pa rin. Kasi syempre marami na talagang turista dito sa Cebu. Mga foreigner pa nga. Wala na sigurong pupunta rito kung lahat na lang ay kukulamin nila. Mabalik sa kwento. Kubo sa may paanan ng bundok ang tinitirhan noong mag-anak. Nanay, tatay, kuya at isang baby na iilang buwan pa nga lang. Nagising na lang daw yung mag-asawa at yung batang kuya na wala na yung baby nila. Nagkasisihan pa kung sino yung nagsara ng pinto dahil hindi na namalayan na nanakaw na yung baby. Ang kwento noon ay aswang ang kumuha sa baby, kaya pinayuhan yung mag-asawa na pabayaan na lang at wag nang hanapin yung baby nila. Malabo na nga kasing mabawi yon kung aswang nga raw ang kumuha. Pero yung ina ay ayaw maniwala. Mother's instinct siguro, kasi kahit sinusukuan na ng mga tumulong sa paghahanap yung baby ay tuloy pa rin siya. Yung tatay ay nakarating na sa mga kalapit bayan dahil sa paghahanap. Pero yung nanay ay naroon lang sa lugar nila. Alam daw niya na nasa paligid lang yung baby nila. Nararamdaman daw niya. May albularyo na silang nilapitan at ang sabi noon ay umiiyak daw yung baby dahil tinali ng aswang sa ibabaw ng apoy. Siyempre pa ay halos masiraan ng ulo yung nanay, pero hindi talaga siya lumalayo sa paghahanap. Naniniwala siya na nasa paligid lang niya yung baby. 3 araw nang nawawala yung baby ay nahihirapan na rin yung nanay dahil sobrang laki ng dibdib niya dahil sa naipon na gatas. Piga lang siya ng piga tapos tuloy uli sa paghahanap. At noong kinagabihan ng 3 araw ay may narinig silang umiiyak sa di kalayuan ng kubo nila. Dali-daling lumabas yung mag-anak at sinundan kung saan nagmumula yung iyak. Nataranta yung mag-asawa dahil sa ilalim ng lupa nagmumula yung iyak. Hindi nila pwedeng gamitan ng pala yung lupa dahil baka matamaan yung bata. Kinamay daw talaga noong mag-asawa yung lupa kahit na napakatigas noon at parang wala namang nakalibing dahil pitpit na pitpit nga. Pinagmumura daw noong ina yung puno na nasa tapat dahil hinala niya ay engkanto ang kumuha sa baby. Natanggalan na ng kuko yung mag-asawa dahil sa paghuhukay
At nang nasa 2 feet na ang hukay ay tsaka nakita yung kamay ng baby. Sir Neb dinala sa health center na malapit yung baby, na siya namang naghatid sa ospital at diniklara na dehydrated ito. Kaya na-confine. Gutom na gutom daw. Kamuntik makulong yung mag-asawa dahil pinaghihinalaan na sila mismo ang naglibing sa anak nila. Pero dahil sa statement ng anak nilang 6 o 7 years old at nung mga kapitbahay na nakakita sa mga nangyari, ay napawalang sala sila. Misteryo kung paano ba talaga napunta sa ilalim ng lupa yung baby. Pero himala na ligtas ito sa kabila ng 3 araw na hindi ito nakakadede sa ina. Audrey po ang pangalan ko. Tubong Camarines Sur. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan eksaktong lugar ako nakatira. Fan na fan po ako ng channel nyo noon pa. Paborito ko yung mga fiction stories nyo dati. Sir Neb, share ko lang itong pangyayari na bumago sa pananaw ko tungkol sa mga himala at milagro. College student ako noon nung may nangyari sa bahay nila Lola. Nasa sala ako noon, nanonood ng TV, nung biglang pumasok si Mama. Hinihingal pa pero nakangiti. Sabi niya, lumuluha daw ng dugo yung santong Mama Mary sa bahay nila Lola. Hinatak niya ako, tapos pumunta kami sa bahay nila Lola. Ang daming tao sa labas. Nung makapasok kami, nakita namin na nagdarasal si Lola sa harap ng Mama Mary. May kulay pula nga na parang luha doon sa mukha ni Mama Mary. Ito po, aaminin ko na, skeptic ako sa mga ganoong klaseng storya. Sa dami ba naman ng napanood kong ganoong klaseng story sa TV? Mga lumuluha raw ng dugo o kaya naman ay mga Jesus Christ na nasa tinapay o dingding ng bahay na lagi namang napapatunayan na peke. Sila Mama at yung iba naming kapitbahay hindi mapakali. Sabi nila, milagroso daw yung santo ni Lola. Malamang ay makakapagpagaling yun ng sakit. Lumipas yung mga araw at yung mga tao sa amin, halos araw-araw kong dumalaw sa bahay ni Lola. Yung mga may sakit ay hinahayaang makapunas ng panyo nila doon sa santo. Yung iba, yung mismong natuyong dugo ang gustong punasan. Baka raw mas effective yun sa panggagamot. May isang kaso ng bata na may kanser na ang sabi ay gumaling din daw dahil sa pagdarasal niya at pagpunas sa santo ni Lola. Natatawa na lang ako kapag naririnig ko yun. Sasabihin ko kay Mama na baka gumaling dahil sa mga doktor. Pero si Mama magagalit sa akin. Wala na raw akong galang sa Diyos. Ayoko na lang makipagtalo kay Mama, kaya umuwi na lang ako sa bahay at manonood na lang ng TV. Ang hindi ko alam ay ako pala mismo ang makakaranas ng milagro na sinasabi nila. Tulog ako sa kwarto. May gumising sa akin na babae. Magandang babae, Sir Neb, na parang kumikinang yung damit at muka. Sabi niya gumising na raw ako dahil luluha na yung santo. Sumunod naman ako kahit naaalimpungatan pa. Magkahawak kamay kami habang naglalakad papunta doon sa bahay ni Lola. Wala akong tsinelas nun. Ang dilim pa sa labas kasi nga gabi. Pero sumunod lang ako. Hindi niya binubuksan yung pinto sa bahay nila Lola. Kusa lang itong bumubukas kapag dumaraan kami. Nung marating namin yung kwarto kung nasaan yung santo, pinatayo niya ako doon at naghintay naman ako. Kitang-kita ko yung santong Mama Mary na lumuluha na naman ng dugo. Umaagos yung kulay pulang dugo sa katawan at paanan ng Mama Mary. Hindi ko alam kung bakit, pero nagsimula na rin akong umiyak. Nakaramdam ako ng mainit na bagay na dumadaloy sa katawan ko. Paglingon ko sa pinto, nandoon na si Lola. Niyakap niya ako, tapos niyakap ko na rin siya. Humingi ako ng tawad kay Lola. Sabi ko sorry kasi hindi ako naniwala nung una. Sorry kung nagduda ako. Sinabi ko rin sa kanya
na mula sa pagkakataong yon ay hindi na ako magdududa sa mga milagro. Inaya ako ni Lola na magdasal. Maraming pinagaling yung santo ni Mama Mary, Sir Neb. Isa na nga yung batang may cancer, yung matanda na may myoma, pati yung isa pang matanda na natunaw yung katarata matapos ang ilang linggong pabalik-balik sa bahay ni Lola. Halos araw-araw na may bagong dayo sa bahay ni Lola na nagbabaka sakali na gumaling ang sakit nila dahil sa santo. Lagi naming sinasabi sa kanila na basta buo ang paniniwala nila ay gagaling anuman ang sakit na dinadala nila. Sa kasamaang palad, Sir Neb, ay ninakaw yung santong Mama Mary. Sabi ni Lola, nagising na lang daw siya na wala na yung santo sa kwarto. Tapos yung bintana ay binasag pa. Pinasok ng kung sino. Hindi na naibalik sa amin yung santo na yon. Sana lang kung nasaan man siya ngayon ay patuloy pa rin ang binibigay niyang milagro. Naniniwala ba kayo sa swerte at malas? May alam kasi akong kwento, Sir Neb, na sabay nangyari ang dalawang magkasalungat na bagay na yan na masasabi kong isang himala. Good morning, Sir Neb. Ako nga pala si Jess. Teacher ako dito sa Chicago, Illinois. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyong channel ay isang kwentong nanggaling sa isa kong co-teacher na isa namang Black American na si Miss Shesa. Sabi niya ay karanasan daw ito ng kanyang ama na si Monty at ng dati nitong kaibigan na si Bercel. Magkasama sa trabaho sina Monty at Bercel. Magkasama rin sila sa iisang bahay na pag-aari ng kanilang kumpanya. Hindi naman daw matatawag na talagang bahay, kundi studio type apartment lang. Di umano ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sina Monty at Bercel na humantong sa pagsisigawan at pagkakasakitan. Mas malaki si Bercel, Sir Neb, kaya si Monty ay nagpasya na lang na lumabas ng bahay at magpalamig ng sitwasyon. Natatakot din daw kasi si Monty dahil sa pagkakaalam niya ay may baril si Bercel. Baka raw kung makikipag-away pa ito ay maisipan ni Bercel na barilin na lang siya. Relihiyosong tao raw si Monty, kaya noong pagkatapos ng away nila at lumamig na yung ulo ay nagpunta siya ng simbahan. Nagdasal na bigyan siya ng malinaw na pag-iisip at humingi ng tawad sa pang-aaway kay Bercel. Pagkatapos ay pinanalangin na sana ay parating ligtas ang pamilya niya at mga mahal sa buhay. Pagkatapos magdasal ay gumaan daw yung pakiramdam ni Monty at umuwi na sa tinutuluyan nila ni Bercel. Pagpasok daw nito ay napakadilim at ayaw magsindi ng ilaw, kaya hinayaan na lang niyang bukas yung pinto. Tinatawag daw nito si Bercel pero walang sumasagot, kaya inassume na walang tao. Maya-maya ay nakaamoy si Monty ng amoy gas at nakarinig ng mahinang huni na parang ahas na tuloy-tuloy ang hiss. Sir Neb, may gas leak. Dali-daling tinakbo ni Monty yung gas range. Nasa gulat niya ay nakabukas nga pero wala namang apoy. Pagkatapos ay binuksan niya yung mga bintana at pinto. Pagbukas niya ng bintana na nakaharap sa kabilang street ay nakita niyang nagtatago sa likod ng isang puno si Bercel at pinapanood ang tirahan nila. Kinutuban na raw ng hindi maganda si Monty pero pinilit niyang kumalma kahit kabado na siya at naghihinala kay Bercel. Binalikan ni Monty yung switch ng ilaw sa may gilid ng front door at nang masiguro niyang wala nang amoy ng gas ay sinindihan niya ulit yung ilaw. Sumindi yun at nakahinga siya ng maluwag. Mabuti na lang daw at kahit ilang beses niyang inon yun ay hindi sumindi yung ilaw noong pagkarating niya. Kung hindi ay sasabog sana siya. Pero misteryo kung bakit nga ba pumalya yung switch noong may gas leak. Malalim na yung gabi nang umuwi si Bercel pero si Monty ay gising na gising pa rin. Balak daw sana ni Monty na kausapin ito at makipagbati pero laking gulat na lang ni Monty nang point blank siyang tutukan ng baril ni Bercel
at walang kaabog-abog na kinalabit yung gatilyo noon. Halos mapugto raw yung hininga ni Monty, pero unti-unti siyang nakahinga ng maluwag nung lumagatik yung baril ni Bercel na paulit-ulit nitong kinakalabit. Matatawa na raw sana si Monty dahil akala niya ay nagbibiro lang itong si Bercel, pero bigla nitong pinukpok sa ulo niya yung baril. Nadaplisan lang siya sa gilid ng noo dahil nabitawan yun ni Bercel, pero ininda pa rin niya yung sakit noon. Pagkatapos ay tumakbo si Bercel sa lababo at kumuha ng kutsilyo. Napasigaw na raw si Monty nang sugurin siya nito habang nakaamba yung kutsilyo, pero natapakan naman nito yung baril kaya nadulas at nauntog sa sahig. Nagkaroon ng pagkakataon si Monty na makatakbo palabas at makahingi ng saklolo. Tiyempo na may umiikot na patrol car at narinig yung mga sigaw ni Monty. Nadampot kaagad si Bercel na hawak pa rin yung kutsilyo. Tanggi raw ito ng tanggi sa mga bintang ni Monty, pero nung isalaysay ni Monty yung mga nangyari ay halong natatawa at disbelief daw ang naging reaksyon ng mga pulis. Paano ba naman kasi ay parang sobrang swerte ni Monty at sobrang malas ni Bercel. Lahat kasi ng pagtatangka nito na saktan o patayin si Monty ay pumapalpak. Sa malas pa ay may kamera pala yung apartment, kaya kitang-kita lahat na kagagawan ni Bercel mula sa pagbubukas ng gas hanggang sa pagtangkang pananaksak kay Monty. Sabi ni Miss Yesa, naniniwala sila na ang pagiging madasali ng kanyang ama ang dahilan ng pagkakaligtas niya kay Bercel. Milagro ang lahat ng nangyari, mula sa hindi nasindi na ilaw at maging ang baril na puno pala ng bala pero hindi mapaputok ni Bercel. Isama pa yung patrol car na nasa malapit lang agad. Hindi raw tinuloy ni Monty yung kaso kay Bercel, pero pinutol na niya yung koneksyon nila sa isa't isa. Mike po, Sir Neb. Avid listener ng channel nyo matagal na. Gusto ko lang sanang magbahagi ng kwentong naranasan ko noong 1 taon lang. Bago ang lahat, gusto ko lang sana magbigay ng konting background. May girlfriend ako for 8 years, si Jasmine. Nakilala ko siya noon sa una kong trabaho. Nagkapalagayan kami ng loob at umabot nga sa ligawan at sinagot niya rin ako. Ang saya nung mga araw na yon kapag naaalala ko. Parang ang sarap mabuhay. Siguro dahil pakiramdam ko noon, si Jasmine na talaga yung babaeng gusto kong makasama habang buhay. Para sa akin, siya yung perfect na asawa. Yun bang klase ng babae na alam mong magiging mabait at mapagmahal na asawa at ina sa mga magiging anak namin? Nitong 2022, nag-break kami. Isang malaking away ang nangyari. Nagsimula lang sa simpleng bagay hanggang sa lumaki ng lumaki. Umabot sa puntong halos hindi na kami nagpapansinan. Wala nang update sa bawat isa. Kahit ako rin noon, feeling ko wala nang pakialam sa akin si Jasmine. Bagong taon nitong 2023, pumunta sa bahay si Jasmine. Personal niyang sinabi na gusto na niyang makipaghiwalay sa akin. Parang gumuho yung mundo ko noon. Naghiwalay kami. Ako, binaling ko na yung lahat ng focus ko sa trabaho at pamilya. Hanggang sa nabalitaan ko ng mid-April ng 2023 na nadisgrasya si Jasmine. Sakay ng kotse ay bumangga raw ito at sumalpok sa isang umaandar na jeep. Parehong namatay si Jasmine at yung kaibigan niya na siyang nagdadrive ng kotse. Lasing daw yung magkaibigan. Kinain nila yung lane ng jeep sa kabila at doon na nagkasalpukan. Nung dalhin sa ospital si Jasmine, namatay din daw ito agad. Pumunta ako sa bahay nila nung mga araw ng burol. Grabe yung iyak ng mami niya sa akin. Sabi niya, nalugmok din daw sa depresyon si Jasmine dahil sa breakup namin. Akala nga raw niya ay kami na yung magkakatuluyan. Fast forward ngayong 2024. January, parang anniversary rin nung breakup namin ni Jasmine. Sakay rin ako ng kotse noon, Sir Neb.
Pauwi ako. Binabaybay ko yung kahabaan ng kalsada. Mabilis yung andar ko. Antok na rin kasi ako at gusto ko nang makauwi. Patawid na ako ng intersection nung biglang may sumigaw sa tenga ko. Ang sabi ay, "Tigil." Nagising talaga yung buong diwa ko. Tsaka ko lang na-realize na medyo nakapikit na pala ako dahil sa sobrang kaantukan. Binagalan ko yung takbo ko. Bigla akong nagulat nung makita ko na may dumadaan na mabilis na truck doon sa intersection. Sobrang bilis niya na siguro kung hindi ako tumigil ay baka ako mismo ang sinalubong ng truck. Tinabi ko muna yung sasakyan ko. Narinig ko ulit yung boses pero pangalan ko na yung sinasambit niya. Doon ko nakilala kung sino yung nagsasalita. Boses yon ni Jasmine. Naramdaman ko yung kamay na humawak sa sarili kong mga kamay. Lagi niya yung ginagawa kapag sinasama ko siya sa biyahe. Naluha na lang ako. Naalala ko yung mga masasayang sandali namin ni Jasmine noong buhay pa siya. Doon ko napatunayan, Sir Neb, na kahit sa kabilang buhay ay mahal pa rin siguro ako ni Jasmine. Sayang lang at hindi na namin sinubukang ayusin yung relasyon namin. Ziel po ang pangalan ko, Sir Neb. Nasa early 30s na ang edad. Call center agent po ako. Yung mga katrabaho ko, adik na adik sa channel nyo. Lagi silang nakikinig sa inyo kapag break time namin sa trabaho. Sila yung kumukumbinsi sa akin na magpasa nitong kwento ko. Kinuwento ko kasi ito sa kanila. At sabi nila, bagay daw ito sa mga topic na tinatalakay dito. Noong 2018, isa sa mga nakahiligan kong hobby ay ang pag-hike sa mga bundok. Hindi ko nga rin alam kung anong pumasok sa utak ko noon at kung bakit nahilig ako sa pag-hike. Nakumbinsi lang din ako ng mga kaibigan na subukan yon. Na-enjoy ko naman siya kahit papano. Pinaka-memorable experience namin ay nung sinelebrate namin yung birthday ko sa taas ng bundok. June yun. Balak sana namin na magpalipas ng gabi doon sa bundok. Konting celebration habang nagka-camp sa gitna ng kagubatan. Kwentuhan habang nagluluto ng hotdog sa campfire. Inuman at marami pang iba. Pag-akyat namin, ang ganda nung panahon. Sobrang aliwalas. Sabi ko saktong-sakto sa lakad namin. Mataas yung trail na dinaanan namin. Ang daming matatarik na bato at madudulas na daan. Ilang beses nga akong nadulas, pero okay lang naman sa akin. Part yun ng hiking, hindi mawawala yung mga gasgas sa braso o kaya dumi sa suot. Bawal ang maarte sa bundok. Mas lalo ka lang mahihirapan kung mag-iinarte ka habang umaakyat. Nung medyo dumidilim na yung hapon, nagready na kami na mag-setup ng mga tent. Ang bilis naming inayos yung mga tutulugan namin. Tapos nagsimula na kaming magluto. May dala kaming gas stove. Tapos yung mga sangkap na gagamitin, ready na para isasahog na lang sa niluluto namin. Habang ginagawa namin yon, naglabas ng cake yung mga kaibigan ko. Yung maliit na cupcake lang kasi hindi raw kaya yung malaking cake mismo. Masisira lang siya on the way sa itaas. Hinipan ko yung candle at nag-wish. Nung maluto yung mga pagkain, pumalibot na kami doon sa ginawa naming apoy at saka nagsimula ng inuman. Perfect na sana yung araw na yon, Sir Neb. Kaso umulan ng sobrang lakas. Hindi namin inaasahan yun. Biglaan lang. Ang ganda nung panahon tapos bigla na lang uulan na parang may bagyo. Grabe yung panghihinayang ko nun. Imbis na mag-celebrate kami, para kaming mga basang sisiw sa loob ng tent. Hindi naman kayang pigilan ng tent yung basang lupa, kaya basang-basa pa rin kaming lahat. Sabi ko siguradong magkakasakit kami sunod na araw. Imposibleng hindi, kung hindi kami makakahanap ng lugar na matutulugan. Habang tumatagal ay palakas ng palakas lang yung ulan. Nagdasal talaga ako nung oras na yon.
Sabi ko bigyan mo naman kami ng maayos na masisilungan. Paulit-ulit ko yun na sinabi. Alam ko imposibleng matupad yun. Milagro kumbaga. Pero hindi ako tumigil sa pagdarasal. Hanggang sa marinig namin na may tao na tumatawag sa amin sa labas ng tent. Pagtingin ko, mag-asawa. May dalang mga payong at kapote. Sabi nung lalaki nakita daw nila kami na pumwesto dito. Kaso umulan nga. Nag-aalala sila na baka wala kaming matutuluyan. Kung gusto daw namin ay doon na lang kami sa bahay nila magpalipas ng ulan. Iniwan namin yung mga gamit namin. Sabi nung dalawang matanda hindi naman daw yun mawawala. Nung marating namin yung bahay nila, nagulat ako kasi sobrang ganda ng bahay. Konkreto, may pintura pa na kulay puti. Pagpasok namin, nakaredy na yung mga kape sa mesa. Sabi nung mag-asawa, Jack at Jenny raw yung pangalan nila. Matagal na raw silang naninirahan sa gubat. Madalas daw nilang tulungan yung mga naliligaw na hikers. Pero sa mga ganitong pagkakataon ay pinatutuloy din nila yung mga ito sa kanilang bahay. Todo pasalamat kami. Halos hindi namin ramdam yung lakas ng ulan sa labas. Ang lambot ng kamang higaan. Naligo muna kami isa-isa bago nagsihigaan doon sa kama. Paghilata ko pa lang Sir Neb ay inantok na agad ako. Yun ata yung masasabi kong pinakamasarap na tulog ko sa ibang bahay. Kinabukasan, nagising kami na nakahiga sa mga tuyong dahon. Basang-basa yung lupa dahil sa nagdaan na ulan. Pero yung hinihigaan namin ay tuyong-tuyo. Takang-taka kami kasi nasaan yung mag-asawa, yung bahay, yung malambot na kama. Imposible namang imagination ko lang yun lahat dahil pare-pareho naming naranasan yung nangyari nung lumipas na gabi. Habang bumababa ng bundok, wala halos nagsasalita. Pare-pareho kaming hindi makapaniwala kung ano ba yung nangyari nung nagdaang gabi. Kung ako ang tatanungin Sir Neb, hula ko lang, yung mag-asawang yun ay dalawang mabait na engkanto na matagal nang naninirahan sa bundok. Sa kanila na mismo nang galing na matagal na silang tumutulong sa mga tao na naliligaw o inaabutan ng ulan doon. Ilang beses pa kaming bumalik sa bundok na yon pero hindi na namin ulit nakita yung mag-asawang yon. Tawagin niyo na lang po akong Hana, 26 years old at tubong Misamis Occidental. Pero ito pong kwento ko ay nangyari sa abroad, sa Pennsylvania. Noong dinala ako roon ng ex kong Afam. At ito ring pangyayaring ito ang isa sa dahilan kung bakit ex ko na lang si Afam. Dinala niya ako roon eksaktong Christmas season at may snow pa. Tuwang-tuwa tuloy ako Sir Neb at gusto ko lagi ay namamasyal kami. May isang kakaibang bagay lang kay Afam na hindi ko maipaliwanag. Nagse-celebrate naman siya ng Pasko pero hindi siya naniniwala sa Diyos. Hindi raw totoo ang Diyos. Sabi ko sa kanya kaya nga may Christmas ay dahil sa kapanganakan ni Jesus. Tinawanan niya lang ako. Gawa lang daw ng mga negosyante yung Pasko. Hindi na ako nakipagtalo Sir Neb. Noon lang ako nakakilala ng tao na hindi naniniwala sa Diyos. Hindi ako makapaniwalang hindi siya naniniwala sa Panginoon. At may isang pangyayari na mapapatunayan ko talaga na totoo ang Panginoon. Pero hindi pa rin siya naniwala. Yung malapit na mall doon sa tinitirhan ni Afam ang lagi kong pinupuntahan. Nasanay na ako na nagpapagala-gala roon kahit ako lang mag-isa. Siyempre nagtatrabaho rin naman si Afam. Kaya ako ay tambay-tambay lang sa apartment niya. Naglilinis, nagluluto, at kapag walang magawa ay namamasyal. Doon nga sa malapit na mall. Hindi naman mayaman si Afam Sir Neb. Yung apartment nga niya ay nasa lugar na para ba siyang may pagkakatulad sa kalye natin na maraming tambay. Nakakailang dumaan dahil tinitignan talaga nila ako. Kung sasalbahihin nga nila ako ay kadali lang. Kasi maliit ako at malalaki sila. Kahit mga babae malalaki.
Minsan ay nalibang ako ng husto sa malling at nakalimutan ko yung oras. Gulat ako ng 8:00 na ng gabi. Nagmamadali na ako umuwi kasi wala pang hapunan ay parating na si Afam. Takbo na ako, pero noong liliko na ako sa kalye papasok sa may apartment, bigla akong kinilabutan ng hindi maganda. Parang bumigat yung mga paa ko na lumiko. Ang kaso ay lalo akong gagabihin kaya tumuloy pa rin ako. Nakakailang hakbang pa lang ako ay nakita ko ng may 2 lalaki na papalapit sa akin. Hindi ko alam pero iba yung kaba ko noon, Sir Neb. Ramdam ko na hindi maganda yung pakay nila sa akin pero hindi ko magalaw yung katawan ko. Para bumalik na lang at umikot sa kabilang kalye. Noong halos ilang dipa na lang ang layo sa akin noong 2 ay bigla silang huminto. Nakita ko yung mukha nila, mga Black American. At kita ko agad yung hawak na maliit na baril nung isa. Napaiyak na ako pero sila ay parang nagulat pagkakita sa akin. Sabay tumalikod sila at naglakad palayo. Nagulat ako pero nakahinga ng maluwag. Napasandal ako saglit sa pader at napansin ko na may anino pala sa tabi ko. Anino ng malaking tao. Pero nang lingunin ko naman ang tabi ko, wala akong nakitang tao. Tumindig lahat ng balahibo ko sa katawan, kaya napatakbo na ako. Dumaan ako sa kabilang street para makauwi. Wala pa naman si Afam kaya nakapagluto pa ako ng hapunan. 10:00 na nakauwi si Afam. Akala ko marami siyang ginawa sa trabaho pero nagkwento siya na may hold-upan daw na nangyari sa kalye na dinadaanan namin pa uwi. May babae raw na nabaril sa dibdib ng 2 Black American. Sila yung suspect at nakatakas ang mga yun. Nanginig yung mga tuhod ko at napaiyak ako, Sir Neb. Kilala ko yung mga hold-upper. Sigurado akong sila yung haharang dapat sa akin. Pero parang nagulat at umalis nga sila. Napag-isip-isip kong gabay ang malaking anino na katabi ko at baka nakita rin yun ng 2 hold-upper kaya nila ako nilayuan. Iyak ako ng iyak noon at sige pagpuri sa Panginoon dahil sa milagrong pinaranas niya sa akin. Pinrotektahan niya ako kaya ako hindi na hold up. Tawa naman ng tawa si Afam at daw ako ang pinrotektahan ni God at pinabayaan yung nabaril sa dibdib. Kako, baka walang pananalig sa Panginoon yung babae kaya ganun. Parang sasabog yung puso ko sa emosyon ko noon. Nangingilabot din ako pero si Afam ay nayayamot dahil sa kakapuri ko sa Panginoon. Hindi man lang siya nagbunyi na ligtas ako. Yung hindi niya paniniwala sa Panginoon ay isa sa maraming dahilan ng paghihiwalay namin. Mahirap makisama sa taong hindi mo kapareho ng paniniwala. Sige kontra siya at nagkataon lang daw kaya hindi ako hinold up. Pero noong kinuwento ko yan sa pamilya ko rito sa Pilipinas, lahat sila naniwala na niligtas ako ng Panginoon, na isang himala ang naranasan ko. Hindi po sa akin ang kwentong ito. Bali, kwento ito ng papa ko at kung papanong ginamot niya ang pamilya ng aswang na napadpad sa amin. Albularyo si Papa, Sir Neb. Tawag sa kanya ng mga taga rito sa amin ay Ingkong Amon. Madalas na pasyente ni Papa, mga taga dito lang din sa bayan namin. May iba namang dumadayo galing Maynila o iba pang syudad, pero konti lang. Sa isang araw marami na yung 10 pasyente na magagamot ni Papa. Kwento sa akin ni Papa, galing daw sa isang bertud na kulay dilaw ang kapangyarihan niyang manggamot. Pinasa lang yun sa kanya ng isang kaibigan na taga Cebu. Simula noon ay ginagamit na raw niya yung kapangyarihan na ito para tulungan ng mga tao. Bata pa ako nun, nung lumipat sa lugar namin yung isang maliit na pamilya na galing daw Zamboanga. Hindi namin alam yung dahilan kung bakit sila lumipat dito. Marshall daw yung apelido ng pamilya, pero yung mga pangalan nila hindi namin alam.
Kakaiba yung pamilya na yon. Hindi halos sila lumalabas ng bahay. Kahit nga mamalengke o kaya magtrabaho ay hindi nila ginagawa. Kung makita mo man sila na naglalakad sa labas, lagi silang sama-sama. Yun bang parang takot silang mahuli na mag-isa lang sa kalsada kasi baka may masamang mangyari. Kahit kausapin mo sila, matipid yung mga sagot nila. Isang beses habang naghahapunan kami, biglang nagsalita si Papa. Sabi niya, aswang daw yung pamilya na yon. Nakasalubong niya raw yung mga ito sa daan. Tapos yung langis niya sa bulsa ay kumulo na parang tubig sa apoy. Hindi raw siya pwedeng magkamali. Merong specific na amoy ang mga ito. Alam niyang tanging mga aswang lamang ang naglalabas ng ganung amoy. Pero sabi ni Papa, nakikita niya raw na yung pamilyang yon ay yung klase ng mga aswang na hindi mananakit ng ibang tao. Sila yung mga nakukontento lang sa mga hayop sa gubat para kumain. Si Papa yung unang tao na lumapit doon sa pamilya na yon at tumuloy sa bahay nila. Kinausap niya yung mag-anak. Sabi niya na alam niya kung ano talaga sila. Mga aswang. Siyempre naging agresibo daw nung una yung padre de pamilya na nakilala namin kalaunan sa pangalan na Roberto. Tinanong nito si Papa kung paaalisin din ba namin sila tulad ng nangyari dun sa huli nilang tinirhan. Siniguro ni Papa na hindi niya gagawin yon. Bagkus ay tutulungan niya pa ang mga ito na gumaling sa pagiging aswang nila. Simula na yon ang pagiging mabait sa amin ng pamilya Marcial. Nalaman namin na ang pangalan ng asawa ni Roberto ay Lina at yung anak nilang 7 years old ay Jandy. Umamin ang mga ito. Lahat daw sila ay mga nagbabagong anyo bilang aswang sa gabi. Silang mag-asawa raw ay galing sa lahi ng mga aswang na sa Mindoro dati naghahari. Naipasa nila ang lahing ito sa kanilang anak. Lumipat sila kasi gusto raw sana nilang mamuhay na parang mga normal na tao. Pero mahirap. Tinuruan ni Papa yung pamilya na magdasal gabi-gabi sa kwarto nila. Kailangan walang palya. Kahit nasaan man sila o kahit anong ginagawa nila, kailangan nilang sambitin yung dasal. Sinunod naman ng pamilya Marcial yung sinabi ni Papa. Sabi nila, unti-unti raw nilang nararamdaman yung pagbabago sa mga katawan nila matapos ang 1 taon. Nababawasan na raw yung gutom nila sa laman at kahit papano ay nakokontrol na rin nila yung pagbabagong anyo nila bilang aswang. Tuwing Semana Santa rin ay sinasama ni Papa yung pamilya sa bundok. Ayon kasi sa mga sabi-sabi ay doon mas malakas ang kapangyarihan ng dasal tuwing Semana Santa. High school ako nang sabihin ni Papa na yung pamilya Marcial ay tuluyan ng gumaling mula sa pagiging aswang nila. Hindi na sila nagbabagong anyo at higit sa lahat nawala na yung gutom nila sa karne. Para na silang mga normal na tao ngayon kung makikita mo sila. Hindi mo mapagkakamalan na dati silang mga nilalang na kumakain ng hilaw na karne. Sa pagkakaalam ko, Sir Neb, umuwi na sila ng Zamboanga at sabi nila susubukan daw nila na turuan yung mga kamag-anak nila. Sana raw ay gumaling din sila. Wala na kaming balita sa pamilya Marcial simula noon. Sana lang ay nagtuloy-tuloy ang paggaling nila. Bata pa si Lola nang iwan sila ng ama nila. Yung ina naman ni Lola ay nasiraan ng bait dahil sa nangyari. Si Lola ang pinakamatanda sa magkakapatid, kaya sa edad niya noon na 16 ay siya yung tumayong nanay at tatay sa 5 niyang maliliit pang kapatid. Tumigil sa pag-aaral si Lola para itaguyod yung pamilya niya. Nangangahoy siya sa gubat at binebenta yung mga yon sa bayan. Nagtatanim din siya ng mga gulay para pandagdag sa pwede niyang itinda. Minsan ay binibigyan din sila ng pagkain o pera ng ilang malalapit na kamag-anak o kapitbahay. Nahihirapan si Lola, Sir Neb,
Pero hindi niya sinasabi sa mga kapatid niya. Marami siyang iniisip at kung minsan daw ay gusto na niyang sumuko. Kapag nasa loob siya ng gubat ay mas nagtatagal daw siya dahil sa pag-iyak kaysa sa pangangahoy. Madalas ay nakakaidlip na raw siya dahil sa kakaiyak niya. Hindi naman natatakot sa mga engkanto o maligno si Lola dahil meron siyang pangontra, kaya kumpiyansa siyang hindi malalapitan ng mga yon. Sabi ni Lola ay gusto raw siyang tulungan ng pangatlo niyang kapatid na isang lalaki. Kaso ay ayaw niya dahil matutulad lang ito sa kanya na nahinto sa pag-aaral. Gusto raw niya kahit man lang sana high school ay makapagtapos ang mga ito. Ang sabi naman ng kapatid niyang yon na si Lolo Fonso, nag-aalala raw ito kay Lola dahil baka mabitag sa mga patibong ng mga mangangaso. May ilang pangyayari na kasi na may mga tao nang nadisgrasya at nahulog sa patibong. Pinagbawal na yon kaya wala nang naglalagay ng patibong. Pero ang problema ay may ibang patibong na nakalimutan na ng mga mangangaso. Kaya nananatiling nakaabang pa rin sa malas na mahuhulog. Si Lola kaya naman siya ligtas sa patibong ay dahil doon lang siya naglalakad sa mga nakasanayan na niya. Pero isang araw nga ay inabot ng malas si Lola. Nakakita siya ng ahas na kung tawagin ay ulupong. Nakataas daw yung ulo noon at handa na siyang tuklawin. Nung magtangkang umatras si Lola, biglang kumilos yung ulupong para tuklawin siya. Napatakbo si Lola at doon na nga siya aksidenteng nahulog sa patibong. Nasaksak yung kaliwang paa niya sa matutulis na kawayan at nagkasugat-sugat naman yung mga binti at hita niya. Sigaw raw ng sigaw doon si Lola pero walang nakarinig sa mga palahaw niya. Pinilit makaalis ni Lola sa pagkakasaksak yung paa niya at umahon siya sa patibong. Napakaraming dugo yung nawala sa kanya dahil sa mga sugat. Yung malakas na sigaw ni Lola ay unti-unti nang nanghihina dahil nahihilo na raw siya. Nanlalamig na raw yung pakiramdam niya noon at nanlalabo yung mga mata niya. Ang tanging pag-asa na lang niya ay hanapin siya ng kanyang mga kapatid. Pero mukhang hindi na raw aabot ang mga yon dahil hinang-hina na siya dahil sa mabilis na pagkaubos ng dugo. Sa panlalabo ng mga mata ni Lola ay naramdaman daw niya na may bumuhat sa kanya. Hindi raw niya alam kung saan nanggaling o kailan siya nilapitan ng lalaking bumuhat sa kanya. Nakasuot daw yun ng puting pang-itaas. Hindi niya sigurado kung mahaba o maikli ang manggas. Pero may balbas daw yung lalaki at maiksi ang itim na buhok. Napakabango daw nito. Ang amoy raw na yun ay naaamoy lang niya kapag pumapasok siya ng simbahan. Kaya ang naisip ni Lola ay baka sinusundo na siya ng kanyang anghel. Nung magising si Lola ay nasa ospital na siya. Binabantayan siya ng nanay niya na alalang-alala raw sa kanya. Nagulat si Lola dahil nagbalik na sa katinuan yung nanay nila at matino na itong kausap. Napaiyak na lang daw siya at nakaramdam ng kapanatagan nang yakapin siya nito. Ang sabi raw ng nanay niya ay may pagkaliwa-liwanag na lalaki ang nagpakita sa kanya sa panaginip at sinabing kailangan niya ng tulong. Nung magising yung nanay niya ay saktong may nagtatao po raw sa kanilang bahay at silang ang nagsabi na nasa ospital si Lola. Ayon sa mga nurse na umasiste kay Lola ay isang lalaki nga ang nagdala sa kanya sa ospital pero hindi na namukaan ng mga ito. Basta nakasuot daw ng puti. Pagkalapag daw kay Lola ay hindi na alam ng mga nurse kung saan nagpunta yung lalaki dahil hindi na nakita ng mga ito. Sir Neb, naniniwala sina Lola na ang Panginoon daw ang nagligtas sa kanya at nagpabalik sa katinuan ng nanay nila. Matapos yung pangyayaring yon ay naging magaan na ang buhay para sa kanila dahil nakabalik na sa pagtatrabaho yung nanay nila at may iba pang nagbigay ng tulong sa kanilang pamilya. Kundi dahil sa pagkakaligtas kay Lola sa tiyak na kamatayan ay wala sana ako ngayon para magkwento ng himalang naranasan nila.
Isa ito sa pinakamalinaw na alaala ko noong kabataan. Urano ang pangalan ko. Ran ang tawag sa akin ng mga nakakakilala sa akin. Kung tama ang memorya ko, nangyari itong mga ikukwento ko noong grade 3 pa lang ako. Mahilig ako maglaro sa labas, katulad din ng mga normal na bata. Yung barangay namin noon, maliit lang yung populasyon. Liblib din kasi at saka wala halos nakakarating na mga dayo sa amin. Naalala ko noon isang hapon, patintero yung nilalaro namin sa kalsada. Nung bumaba galing tricycle, itong isang lalaki na nakasuot ng formal na damit. Tinginan kaming mga bata. Nakikita lang namin yung ganoong klaseng kasuotan sa mga TV, palabas sa pelikula o kaya sa mga patalastas. Ang lumanay ng paglalakad niya. Tinanong niya kami kung nasaan daw ba yung kapitan ng barangay namin. Tinuro namin siya doon sa maliit na barangay hall. Magician yung lalaki. Yun ang sabi niya. Magmamagic daw siya para sa mga residente ng barangay namin. Doon sa tapat mismo ng barangay hall. Tumayo yung lalaki. Kami namang mga residente, Sir Neb, manghang-mangha kasi minsan lang may mapadpad na magician sa lugar namin. Nakaupo ako noon sa unahan kasama yung mga kalaro ko. Nagsisimula ng magmagic yung lalaki. Mga rabbit na lumalabas sa sombrero, mga lumilipad na baraha, tali na galing sa bibig at napakarami pang iba. Palakpakan kaming lahat sa bawat magic trick na ginagawa ng lalaki. Habang ginagawa niya yung magic trick, tsaka ko lang napansin na kakaiba yung kulay ng mga mata ng lalaki. Hindi siya itim o brown na common na kulay ng mga mata. Green siya, Sir Neb. Patingkad ng patingkad yung kulay green na mata habang tumatagal. Sa huling magic trick, nagtawag ng volunteer yung magician. Si Mang Julian yung napili niya. Itinayo niya si Mang Julian sa gitna at binigyan ng baril. Tumayo yung magician, tsaka niya sinabi kay Mang Julian na iputok niya yung baril. Kahit nagdadalawang isip, ay ginawa yon ni Mang Julian. Kalaunan sinabi ni Mang Julian na kaya niya raw pinutok yun ay dahil akala niya hindi yun totoong baril. Akala niya kasali pa rin yun sa magic. Pero Sir Neb, totoo ngang baril yung pinutok niya. Tumama yung bala sa noo ng magician. Talagang nabutas yung noo niya. Tumalsik yung dugo at natumba siya. Nawala yung ingay sa paligid. Lahat ng atensyon ay nandoon sa magician na nakahiga. Naghintay kami ng matagal. Tapos maya-maya ay unti-unting gumagaling yung sugat sa noo niya. Nagsarado yung butas na nilikha ng bala ng baril. Humarap siya sa audience at saka namin nakita na nahulog yung bala galing dun sa noo niya. Isang milagro. Nginitian niya kaming lahat. Matapos yun ay naglibot siya sa mga tao. Humingi ng mga barya. Parang bayad daw sa magic trick na ginawa niya. Marami yung nagbigay. Manghang-mangha ang lahat. Yun kasi ang unang beses na nakakita kami ng magic trick. Pero pagkatapos ng trick na may kinalaman sa baril, naging kakaiba na yung mga magic trick na ginagawa niya. Parang nakakatakot na at hindi na yung mga typical na magic trick na maiisipan mo ng paliwanag kahit papano. Habang tumatagal nga ay natatakot na kami sa mga ginagawa niya. Pagkatapos noon ay nagpasalamat na yung magician. Sabi niya babalik siya kung sakaling mapadaan siya sa lugar namin at magpapakita ulit ng mga bagong magic trick. Imbis na sumakay ng tricycle, naglakad lang yung magician doon sa kakahuyan. Tapos naglaho. May mga sumunod sa kanya pero hindi raw nila nakita kung saan pumunta yung magician. Hindi na namin ulit nakita yung magician na yon, Sir Neb. Habang tumatanda ako, nare-realize ko na hindi lang basta mga magic trick yung nangyaring yon. Napaka-imposible. Kaya naisip ko tuloy, siguro hindi tao yung magician na yon.
Noong pinagbubuntis ko pa lang yung panganay kong anak, ay may isang trahedya na naiwasan namin dahil sa isang milagrosong pangyayari. Kabuanan ko na noon. Yung mister ko ay nagtatrabaho sa isang BPO company sa bayan. Panggabi siya, kaya ang kasama namin sa bahay ay ang nanay niya at kapatid na dalaga. Parati akong pinapatulog ng maaga ni nanay, yung biyenan ko. Hindi niya ako hinahayaang magpuyat dahil masama nga raw yun para sa baby. Kaya naman nakasanayan ko na rin na matulog bago mag alas 9. Minsan nga ay hindi ko na namamalayan na umalis na pala yung mister ko dahil nga sa maaga akong natutulog. Pero iba nung gabing yun, Sir Neb. Para ba akong aligaga? Kahit antok na talaga ako ay hindi ako makatulog ng mahimbing. Maya't maya ay nagigising ako kahit wala naman akong naririnig na ingay na nakakabulahaw. Pinakikiramdaman ko nga yung sarili ko dahil baka manganganak na ako. Pero wala namang sumasakit sa akin. Uminom na ako ng gatas at nagbasa ng libro. Pero sobrang ilap talaga ng tulog sa akin. Kinausap ko na nga si baby kung gusto na ba niyang lumabas. Kahit kasi kabuanan ko na noon ay medyo malayo pa sa due date ko. Kaya naman kabado ako kung manganganak na nga ako. Makukulangan siya ng araw. Mga bandang 1:00 ng madaling araw, gising na gising pa rin ako. Kaya naman dinig ko yung mahinang lagitik mula sa kusina. Normally ay hahayaan ko lang yon dahil mahina lang naman talaga. Parang may hinangin lang na sandok sa sabitan. Pero nung time na yon, Sir Neb, ay kusa talaga akong tumayo para tignan kung ano yon. Lalo akong hindi inantok pagkakita ko sa saksakan ng airpot na nag-aapoy na. Saglit lang ay nawalan na kami ng kuryente at ang liwanag na lang na nakikita ko ay yung apoy na nanggagaling sa saksakan. Nagsisigaw na ako para magising si nanay at yung hipag ko. Kasabay noon ay binubuhusan ko na rin ng tubig yung apoy na kumalat agad sa pader ng kusina dahil sa kahoy na hanging cabinet na siyang nadilaan kaagad ng apoy. Manghiyak-ngiyak na ako noon, Sir Neb. Hindi pa kasi bumababa sila nanay kahit sigaw na ako ng sigaw. Mabuti na lang at may nakarinig sa akin na kapitbahay na kinalampag agad yung pinto ng aming kusina para sumaklolo. Nakikita na rin pala nila mula sa bintana yung apoy sa loob. Halos kalahati na ng kusina ang nagliliyab nung sumaklolo yung mga kapitbahay namin. Noon lang din nagising sila nanay na nataranta agad pagkakita sa apoy. Naapula naman yung sunog dahil na rin sa bayanihan, pero natupok talaga yung malaking bahagi ng kusina. Sobrang bilis kumalat ng apoy. Parang 10 minutes lang yata ang nangyari ang lahat. Mabuti na lang at gising pa ako kaya naagapan yon. Kung yun ngang nakita ko naman kaagad ang simula ng sunog ay halos maabo ang buong kusina, paano pa kaya kung tulog na tulog kaming lahat sa bahay? Yung sabi ng unang kapitbahay na nakakita sa sunog ay naalarma lang naman daw siya dahil sa mga sigaw ko. Kung hindi niya ako narinig ay hindi siya lalabas at makikita yung liwanag ng apoy mula sa bintana namin. Sobrang pasasalamat namin noon, Sir Neb. Talagang isang milagro ang nangyaring yon. Dahil kahit nakasanayan kong matulog ng maaga ay hindi naman ako dinalaw ng antok ng gabing yon. Parang sinadya talaga na hindi ako makatulog para mamalayan ko yung sunog. Yung panganay namin ay naisilang ko 2 linggo pagkatapos ng sunog. Kumpleto siya ng buwan. Napaiyak nga ako noon dahil kamuntik na pala siyang hindi maipanganak kung pinilit ko lang na matulog. Noong 4 years old na yung anak namin at medyo madaldal na. Hindi naman namin nababanggit sa kanya yung tungkol sa sunog na yon. Pero Sir Neb, may kwento siya at ang sinasabi niya, ayaw niyang matulog dahil sabi raw sa kanya ng angel niya ay kailangan daw namin mapigilan yung sunog. Kung imahinasyon man yun ng anak namin o talagang may kinalaman siya sa hindi pagdalaw sa akin ng antok ng gabing yon ay hindi na namin malalaman pa. Basta sa isipan namin ay himala ang nangyaring yon.